Ito yung phone na mala-transformer ang datingan sa ganda ng kanyang design. This is the Nubia Neo 2 5G and meron na rin niyang gaming shoulder triggers for only 10,000 pesos. So ang tanong, sulit ba talaga tong phone na to? Wala natin patagalin pa guys, umpisa na natin. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Ferel de Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon guys, ito yung first time na magre-review ako ng isang smartphone for under 10,000 pesos, no? Or 10,000 pesos exactly, no? Na meron ng gaming shoulder triggers, o diba? Tapos yung kanyang chipset na Unisoc T820, promise mas malakas siya sa mga nakasanayan natin na budget or entry level na chipset gaya ng Helio G99 guys. So kung naghahanap ka ng, alam mo yun, murang phone for gaming, ito yung pinaka-the best sa'yo. So ilang araw ko na itong gamit kasi gusto kong i-share sa inyo yung experience ko sa phone na to. So kung natin patagalin pa, pag-usapan na natin yan. Okay, so quick specification lang guys, pero itong Unisoc T820 na chipset, which is para sa akin talaga nung mas malakas siya sa mga Helio G99 at MediaTek Dimensity 6080. Plus, meron niyang 50 megapixel main camera, 16 megapixel selfie camera, 6.72-inch Full HD Plus IPS LCD display, at meron siyang dual stereo speakers. Tapos meron pa yung 8GB RAM at 256 of internal storage. So para sa akin, sa ganito ang murang presyo guys, no, sobrang sulit na sulit at siksik yung kanyang specs. Natuwa rin ako sa box na guys, napakagandang tingnan. Parang alam mo yung cellphone ni Bumblebee. And then yung laman ng kanyang box, basics lang din, kagaya ng case. Napakaganda rin ng kanyang hard case. Ayan, tingnan nyo guys. So nagustuhan ko na maganda yung kanyang hard case. Plus yung user's manual, and then yung mismong unit, and then syempre yung kanyang 33 watts na charging brick at yung kanyang charging cable. Sa kanyang build quality, meron siyang glass front, plastic back, plastic frame, and yung kanyang likod na may tinatawag na Mega Bionic design na para may mata na parang fanon na ang angas tignan. And then sa kanan nito yung kanyang gaming triggers, and then yung kanyang power button na may red accent. And then sa baba naman guys, dito yung kanyang speaker grill, yung kanyang Type-C port, and yung kanyang mic. And then sa kaliwa naman, ito yung kanyang dual SIM tray na walang micro SD slot, and then yung kanyang volume rocker. And then sa taas naman yung kanyang pangalawang mic. And promise guys, yung datingan ng phone na to sa personal, napaka-angas tignan at napaka-futuristic din niyang tignan. And ito yung tipo ng phone na pag nakita mo sa personal, hindi mo makapagkamalan na under 10,000 pesos lang pala sa ganda nung kanyang design. Okay, so pagdating naman sa kanyang presyoan guys, meron tong alam ko isang variant lang, which is yung 8256, and ang kanyang presyo is 9,999. And alam nyo guys, promise, ang bills magkaubusan ng stock na to. Wala na nga siyang available sa TikTok, alam ko sa Shopee na lang. Pero okay, no, nagre-restock naman palagi sila. So ilalagay ko na lang yung link sa baba, no, kung saan kayo pwede makabili nito. And then yung kanya namang color guys, meron tong tatlong color, which is yung yellow, silver, and then yung gray. So ito akin nakuha is yung kanyang napakagandang color na yellow. Hindi ko alam kung yung specific na tawag sa kanya guys, no. Pero ayan, meron siyang Mega Bionic design na para sa akin napaka perfect lang tignan. And then sa kanya namang display, meron 6.72-inch Full HD Plus IPS LCD display na may 120Hz screen refresh rate, 1080p resolution, and 392 yung kanyang PPI. Yun nga lang guys, no, wala sang security level Widevine L1 and then Widevine L3 lang siya. So hindi kayo makakaroon ng mga Full HD content sa mga streaming platform. Pero again guys, no, kung pang YouTube lang naman or iba pang social media app, pagdating sa video, okay na okay naman yung kanyang display. Accurate din naman yung kanyang mga pinoproduce na colors. Kung titignan nyo, medyo makapal yung kanyang chin or baba, pero yung the rest ng kanyang bezel is manipis din naman kahit papano, so wala na rin akong problema sa kanyang display. At least guys, no, naka 120Hz naman yung kanyang screen refresh rate na adjustable naman yung auto para mas makatipid ng battery. Yung mga nasa around 500 yung kanyang nits peak brightness, which is para sa akin okay naman din para sa isang IPS LCD na display. And then pagdating naman sa kanyang haptic feedback, okay na okay lang din guys. And actually nga mas naganda ako sa haptic feedback itong phone na to kumpara sa ibang mga kapresyuhan niyang phone. Pagdating naman sa kanyang security, kagaya ng fingerprint and face unlock, wala rin akong problema, fast and accurate naman yung kanyang mga fingerprint and face unlock. So connectivity, since naka 5G na siya, wala naman akong problema, mabilis naman sumagap ng signal. Pero again guys, no, depende pa rin kung nasaan lugar kayo. Okay guys, so pumunta naman tayo sa kanyang speaker. And ang nakakatuwa dito, kahit paano naka-dual stereo speaker na rin siya. No? So yung speaker niya, isa sa baba. And then yung pangalawang speaker naman niya is nasa earpiece. No? Pero malakas pa rin siya guys. No? Pero alam niyo yun, kaya pa rin humusga. Magandang camera, magandang display, plus pwede rin pang gaming. Ayan nga pala si iPhone 12. And itong smartphone to is halos 4 years na siya ngayong 2024. Alam ko ang dami ng mid-range or budget smartphone na lumalabas sa market ngayon. Pero kung gusto mo naman magka-iPhone at on a budget ka, baka gusto mo nang panoorin itong review video na to. Let's go! Nakita nyo na guys, no? Kulang siya or medyo kulang siya sa base. Pero kung overall, like yung lakas niya,
pwedeng-pwede. Lalo na pa nag-games ako or nakikinig ka ng music, malakas talaga yung tunog niya, buong buo. Again, no, kulang lang sa bass, pero yung the rest na talagang kung ako magtatanungin nyo, perfect na perfect at maganda yung speaker niya. And sa kanya namang processor, meron tong Unisoc T820 na chipset na 6nm, meron siyang octa-core up to 2.7 GHz clock speed, 8GB RAM at 256 of internal storage na UFS 3.1 na. At yung kanyang GPU is Mali G57. So madali lang i-setup guys yung kanyang gaming triggers. Basta make sure na nasa game space kayo, swipe nyo lang sa right, and then pag nakita nyo yung triggers, kayo na bahala mag-set dyan. So kung sa pang gaming naman guys, no, actually hindi ako nahirapan sa pag-game sa phone na to. Actually smooth nga siya eh. And promise guys, sobrang sarap sa pakiramdam gamitin ng kanyang mga gaming triggers. Hindi siya yung talagang peke lang, talagang maganda yung haptic niya sa gaming triggers nitong phone na to. Usapang graphics naman no, dito sa COD Mobile nakakuha lang ako ng medium graphics, pero nagulat ako kahit papaano sa Mobile Legends kaya niya ng ultra graphics, and in fairness hindi naman ako makakaramdam masyado ng frame drops at mga lag. Na-enjoy ko rin naman maglaro dito kahit papaano. Sa totoo lang, di naman talaga ako heavy gamers guys, talagang tinetesting ko lang tong mga larong to para sa aking mga subscribers. And isa rin palang napansin ko dito guys, no, ang smooth nung kanyang gyro. So kung maglalaro kayo dito kagaya ng mga games na Bloodstrike or COD, ma-enjoy mo rin talagang maglaro dito. So overall pagdating sa gaming, pwede talaga to pang gaming. Wag lang talaga yung ma-expect na pwede siya sa ibang mga mabibigat na game since hindi naman flagship level yung kanyang chipset. So again, no, for its price guys, I can say na pwede pang gaming tong phone na to. And yes, na-testing ko na rin siya sa Antutu benchmark, and ang kanyang score is umabot ng halos 520,000 plus. So dito pa lang masasabi mo na kahit paano malakas yung chipset ng phone na to. And then sa kanya namang throttling test guys, kung titignan nyo, maganda na hindi bumagsak yung kanyang result sa throttling test. Sa camera naman, tignan nyo yung kanyang camera, talagang pa-octagon yung shape at kakaiba rin talaga. At meron siyang 50 megapixel main camera, 2 megapixel depth, 16 megapixel selfie camera, at na kanyang video recording both front and back is hanggang 1080p at 30 fps. Okay, kahit alam nyo yun, kahit hindi naman focus ng phone na to ang camera, kahit pa paano na-impress naman ako sa kanyang mga kuha, sharp and detailed naman. Yun nga lang, pag talagang medyo low light na or medyo hindi na ganun kaganda yung lighting, no, expect na medyo may noise siya at hindi na siya ganun ka detailed. Medyo napansin ko rin na, alam mo yun, medyo patay yung kanyang mga colors, no, pero pag night mo naman, okay na okay din naman kahit papano. And average din, no, yung kanyang selfie camera. Yes, hanggang 1080p at 30 fps lang yung kanyang video recording, and wala lang ding stabilization. Expected naman na yan, no, so wag na kayo masyadong ma-expect na ganun kaganda yung camera niya, pero for its price, acceptable naman na. Sa battery naman, meron siyang 6,000 mAh at 33 watts fast charging, and hindi ko talaga maramdaman, to be honest, no, na 6,000 siya. Siguro mga around 5,000 lang yung battery niya, pero maabot naman sa akin to ng maghapon. And yes guys, meron tong charge separation or yung kanyang bypass charging. Sa charging speed naman, from 5 to 100% is inabot lang sa akin ng 1 hour and 20 minutes. So not bad para sa akin. Yung kanyang battery performance is okay din naman. Okay, so overall ito lang masabi ko. Para sa akin, no, sobrang sulit or talagang magaganda na yung mga budget phone ngayon. Biruin mo guys, no, sa halagang 10,000, meron ka ng gaming triggers. Dati pag may ganyang gaming triggers ng isang phone, nasa around matic yan, nasa around 50,000. Pero ngayon, afford na natin magkaroon ng ganyan sa isang phone, no, na 10,000 pesos only. And then, sa ilang araw na paggamit ko rin ito, para sa akin, okay yung kanyang gaming performance, okay yung kanyang display, malakas yung kanyang speaker, ay malaki yung kanyang storage. Plus, siguro kung ma-disappoint lang ako dito, yung kanyang camera. Kasi kung ikaw talagang ang hanap sa phone is camera, medyo madi-disappoint ka sa phone na to. Pero yung the rest talaga, promise, sobrang sulit niya. At para sa akin, 100% approved tong phone na to. Sulit na sulit. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto mo tong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!